Kung yung anak ay humihingi ng alakdan, ibibigay kaya ng Ama? Mabuti ang Diyos at hindi niya ibibigay ang mga bagay na makakasakit sa atin. Maaaring yung pinagpe-pray mo mali, kaya hindi ipinagkakaloob. Siyasatin natin yung prayer natin. At hindi ibibigay ng Panginoon yon. Alam ng Panginoon kung ano ang dapat at makabubuti sa iyo. At sabi, kung tayo humihingi ng mabuting bagay, imposible hindi niya ibigay yung mabuting bagay. No? Una na ating tignan dito ay ang rason kung bakit baka masama ang ating hinihingi. God has a reason. Nais niya, dito makita rin niya, bakit hindi kagad ibinibigay ng Panginoon ang ating hinihingi? Bakit hindi kagad ito nangyayari? Sapagkat nais niyang tayo magpakumbaba sa kanyang pangalan. Tayo huwag maging hambog. Ang sabi ng 1 Peter chapter 5, humble yourself before God. Matuto tayo magpakumbaba. At kailan makikita nagpapakumbaba ang isang Kristiyano? Kapag ka siya'y marunong manalangin. Kapag hindi siya marunong manalangin, pag hindi siya nananalangin, hambog ang Kristiyanong iyon, mapagmataas. Sapagkat masasabi niya, dahil ako'y magaling, dahil ako'y hindi ko na kailangan mag-pray. Mangyayari rin kung anong gusto ko. No. It is no guarantee. Minsan ako'y nag-iisip nung kami nakasakay sa kotse. Mabilis nagpapatakbo si Ate Rhea. Sabi ko, ano kaya kung mabangga kami? Makakita pa kaya siya ng ganitong kagwapong asawa? Maalagaan pa kaya siya ng isang lalaking katulad ko? Pero pinaalalahanan ako ng Panginoon. It is no guarantee. Na ginawa mo ang lahat. Na kapag ka sasabihin mong nagagawa yan sapagkat dahil sa'yo, it is by the mercy of God. Kaya mo nagagawa yung mga bagay na. Lumapit ka. Yung kukunin kita dyan? Ibig ba sabihin nun, magkakagulo na buhay ni Ate Rhea? No. Mayroong good father that will take care sa kanya. Maaaring sa ating buhay sabihin natin, ano kaya pagka ganito nangyari sa buhay namin, ano kaya ganito? Tayo mag-iisip na parang, pero ang sabi ng Panginoon, pray. Sapagkat hindi guarantee. Kuya Don, napakarami ng binasang I kiss dating goodbye, mga gano'n. Kahit anong daming basa mo ng Joshua Harris, you need to pray para sa babaeng iyong liligawan. Sa mga kabataan narito, sapagkat it is no guarantee na napakarami mong natutunan na yung mapapangasawa mo ay magiging mabuting asawa. You need to pray. You ask the mercy of God. Hindi ibig sabihin may maganda kang trabaho at yan ay guarantee na para magkaroon ng magandang buhay ang iyong mga anak. You need to ask. You need to pray. Because prayer changes everything. Ano man ang ating kalagayan sa ngayon, tumalangin tayo sa Panginoon. Tutugilin niya ang lahat ng ating hinihingi. Nasa second point pa lang ako. Ay, first point pa lang. Magsi-second point sana ako, pero hindi nakakayanin. Dito makita natin na sa gitna ng bagyo, natuto tayong lumapit sa ating Panginoon. Ang buhay ay walang kasiguraduhan. Ang daigdig na ito, nandito tayo sa isang teritoryo na hindi natin talaga teritoryo. Di ba? Ito'y teritoryo ni Satanas. Nasa teritoryo tayo ng kaaway. At tayo babatuhin ng iba't ibang mga bagyo sa buhay na ito. Pero ano ang ating sandatang mapanghawakan? Panalangin para sa Kanya. At ay isang taong nananalangin sa Panginoon, isinuko ang buhay sa Kanya. At kaibigan, kung may katigasan pa sa ulo ng bawat isa sa atin, suko natin ngayon sa Panginoon. Kung meron mang pag-aalinlangan sa ating mga panalangin, isuko natin sa Panginoon. Kung meron mang dumadaan ka man ngayon sa gitna ng bagyo, isuko mo sa Panginoon, igagrant ng Panginoon ang kaligtasan para sa iyo. Dito, nung nanalangin si Paul, ang sabi,
I grant yung prayer mo. Bakit? Sapagkat ika'y aking anak. James chapter 5 verse 16, ganito ang sabi, the prayer of the righteous man availeth much. Sa ibang salin, the prayer of the righteous man releases great power. It releases great power. Napatunayan ito ni Paul sa pamagitan ng isang taong nanalangin doon sa gitna ng bagyo. 275 na tao iniligtas ng Panginoon just because of one man who prayed. Kapatid, kaibigan, maraming buhay ang nais iligtas ng Panginoon. Maraming tahanan ang gustong ayusin ng Panginoon. Maraming mga bagay ang gustong gawin ng Panginoon. Pero ang katanungan, ikaw bilang isang Kristiyano, nananalangin ka ba para sa mga iyon? It is called intercessory prayer. Yun ginawa ni Paul, intercessory prayer. Makita niyo doon, hindi lang niya pinag-pray yung kanyang sarili. Madalas tayo nananalangin, ang laman ng ating panalangin ay panay pansariling bagay lamang. Kaya hindi natin nakikita yung iba pang mga bagay na ginagawa ng Panginoon. We need to intercede to others. Yan ay pinapakita sa Biblia. Matuto tayong manalangin para sa iba. Ano ang intercessory prayer? Ang intercessory prayer ay akala ng iba ay katulad ng pagre-report sa TV Patrol. Panginoon, alam niyo naman yung kalagayan ng kapatid kong ito. Pinapanalangin ko ganito. Nasa ospital siya ngayon. Naharap sa kamatayan. Di ba? Na parang hindi alam ng Diyos yung karanasan ng tao na yon. Ano ang intercessory prayer? Hindi ka nagre-report. Ang intercessory prayer ay you believe God para sa tao na yon. James 5:16, that your prayer will avail it, that through your prayer, God will release His power. That through this prayer, Lord, bagamat ang taong ito'y hindi lumapit sa iyo, sa pamamagitan ng pananampalataya at relasyon ko sa iyo, igagrant mo sa taong ito ang hinihingi ko sapagkat ako'y nagtitiwala sa iyo. Kapatid, kaibigan, kahit anuman sama nung asawa mo, kahit anuman sama nung boss mo, kahit anuman sama nung anak mo, God will grant yung prayer na yon, hindi sa basis ng tao na yon, kundi sa basis ng iyong belief, sa basis ng iyong faith sa Panginoon, sapagkat the prayer of the righteous man availeth much. The prayer of the righteous man releases the power of God. Amen po ba? Hanggat may mga Kristiyano na patuloy na mananalangin sa bansang ito, gagawin ng Panginoon, magiging matagumpay at masagana ang bansang ito. Bakit tayo bagsak, lusak? Isa lang ang kadahilanan nun. Hindi tayo nananalangin para sa ating bansa. Hanggat may isang Kristiyanong nananalangin para sa simbahang ito, i-release ng power ng Panginoon yung kanyang power sa iglesyang ito. We need to pray. Hanggat may isang tao sa tahanan na yon, gaano man kasama, gaano man karami yung tahanan na yon, gumagawa ng kasalanan, hanggat naroon ka, God will release that power. Anong sikreto? The prayer of a righteous man. Are you righteous? O kapag ka nandoon ka, lalong sumasama. Dahil sa kaangal mo, dahil sa hindi yun ang response. Nakita natin dito, pagkatapos ng bagay na ito, lahat sila na-encourage dahil sa isang tao na marunong manalangin. In the midst of storm, pray. Tayo po'y yumuko. Alam ng Panginoon kung ano ang laman ng puso at isipan mo ngayon. Sa mga oras na ito, ano man ang kanyang pangungusap sa iyo, lumapit tayo sa Kanya. Sa